sa Lucas. Ito po yun, galing na siya sa, ipinagalingan siya. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pumasok sa isang nayon, malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Tandaan niyo po si Marta, tandaan niyo po. And then, tandaan niyo po yung malugod silang tinanggap sa tahanan. Ibig sabihin, nag-imbita si Marta, in-invite niya si Jesus, meron siyang intimate relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po. And then, makikita natin sa verse 39, may kapatid siyang si Maria. Mga kapatid, maraming Maria sa Bible. No. Merong Maria na ina ni Jesus, may Maria na sabihin natin si Magdala o si Magdalena. And then ito po si Maria na ito, ang tinutukoy po natin dito ay si Maria na taga Betania o taga Bethany. No, magkakaiba po yan. Marami pong Maria sa Bible. Naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. No? Si Maria po ay nakinig. O sabihin natin, talagang lumapit siya sa Panginoon upang mapakinggan niyang maigi sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, yung focus niya nandoon. Kumbaga talagang sabihin natin na kung ipapalagay natin sa ating pakikinig o sa ating pagbabasa ng Biblia, talagang focus siya. Tinignan niya maigi, sinasaliksik niya lahat, and then talagang doon pa siya naupo na mismong malapit sa ating Panginoong Jesus. At makikita natin dito, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Nakaka-relate po ba ang lahat? Pag may bisita tayo, may pupunta sa bahay natin, abalang-abala. Ano yung muna natin ito? Yung mga pinggan, yung mga yung mga nakatago sa drawer na pinggan, yung inilalabas na pag may bisita, labas ka na. Diba po, parang aligaga tayo pag may bisita tayo, lalo na yung bisita natin ay alam nating importanteng tao. No? And then, alam natin na yung taong yun ay karespeto at kumbaga, ibabalik natin yung, kung ilalagay natin pala sa sitwasyon natin ngayon, kung halimbawa pumunta si Mayor sa bahay nyo, diba, aligaga tayo, magkikilo sa bahay. And then, talagang kung ano yung pinakamaganda nating kutsara, pinakamaganda nating pinggan, ay yung ilalabas natin. No? Minsan nga may alikabok pa nga yun, bago lagyan ng ulam. No? Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nyo nga po siyang tulungan naman ako. Ayun tayo eh. Kilos tayo ng kilos, tapos mamaya magre-reklamo tayo. Kumbaga, aligaga tayo sa lahat ng bagay, imbis na pukusan natin yung pakikinig, aligaga tayo. Tapos maninisi tayo ng iba, hindi kasi ako tinutulungan eh. Di sana nakaupo na rin ako dyan. Di ba po? Makikita po natin dito kung ano yung mga priorities na dapat nating priorities nga eh. No? Ibig sabihin, una. No? And then makikita po natin sa huling verse, pangalawa pala sa huli, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. No? Sino po ba yung balisang-balisa at abalang-abala sa maraming bagay dito? Bago tayo umattend sa worship service, lagi tayong abala. Kumbaga, nauuna natin yung mga bagay na hindi naman talaga dapat at dapat pinaghahandaan na natin yung gabi pa o sabihin natin agahan na natin yung gising para pumunta tayo sa pinaka-importanting part ng ating buhay, yun yung pag-worship sa Panginoon. And then, makikita natin sa 42, ngunit iisa lamang ang kailangan. Tandaan po natin, iisa lang ang kailangan. Sinabi ni Jesus. O iisa lang yung prioridad natin. No? Pinili ni Maria na umupo kay Jesus o makinig kay Jesus at ito ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya.
Ano yung hindi aalisin, mga kapatid? Yung Word of God. Mas pinaimportansyahan ni Maria yung Word of God, no? Kaysa sa anumang bagay. Hindi yung pagdating ni Jesus, mag-aabala pa siya, ito yung kakainin natin mamaya. Mamaya pa naman yun. Ang importante, makinig ka. Ayun yung dapat i-prioritize natin. No? Sige po, tayo manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa pribilehiyong ibinibigay niyo. Ako po'y lumalapit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Panginoon, tunay na dakila nga po kayo, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mga gawa. Bigyan niyo po kami ng gabay ng Banal na Espiritu, Panginoon. Buksan ang isip ng bawat isa, palambutin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Nang sa ganon, may iukit mo ang iyong salita sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa kayo ang may itaas. Nawa ang salita niyo lang ang pamutawi sa bawat isa. In Jesus' name, amen. Ngayon po, ang ating title ay Priority. No? Ano po ba yung priority? Ito po ay nagmula sa root word na prior o yung una sa lahat. Una sa lahat, hindi yung una sa ikalawa. Kasi marami tayong priority sa buhay. Marami tayong sabihin natin, yung trabaho ko, kailangan ko munang gawin bago ko mag-ministry. Yung mga ganito ko, yung mga pag-aaral ko, lahat ay parang ipinrioritize na natin. No? Pero ang makikita natin dito, may iisa lamang tayong dapat i-priority. Kaya nga priority, isa lang. Unahin natin sa lahat dahil susunod na yung iba. Kung maaalala niyo po sa Mateo 6:33, yung but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Amen. Unahin natin yung kingdom ng Panginoon at yung kanyang kaluwalhatian at yung kanyang katapatan sa atin at yung kanyang pagmamahal sa atin. Unahin natin maglingkod sa Kanya, susunod na yung ibang bagay. Amen po ba? Amen. Ngayon, makikita natin, ito ang pundasyon, ang pinakamahalaga, pinaka-importante, nauuna, at ito ang nagbibigay ng direksyon sa lahat ng mga susunod na gawain. Ibig sabihin, kailangan nating mag-focus muna sa Panginoon, and then, susunod na yung mga gawain natin sa buhay. Amen po ba? Kumbaga parang inilalatag natin yung ating sitwasyon sa Panginoon, and then pagkatapos natin mag-worship sa Kanya, sunod-sunod na. Siya na yung bahalang tumilos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. And then, ito po ang mahalaga na malaman mo kung ano ang priority mo bilang Kristiyano. Kasi tayo mga Kristiyano, may priority tayo. Yun ay sumamba sa Panginoon. Hindi tayo katulad ng mga hindi mananampalataya na maraming priority. Na gusto, magkaroon ako ng kotse. Kailangan kong i-prioritize yung trabaho ko kasi wala akong panghulog sa sasakyan, wala akong panghulog sa bahay, wala akong pambayad ng bills, wala akong pambayad sa tubig. Diba? Siyempre, bilang Kristiyano, babaguhin natin yung ating sitwasyon, mga kapatid. Sa Romans 12:2, dapat hindi tayo makiayon sa mundong ito, bagkus baguhin natin ang ating pag-iisip. Kung saan magiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon, bilang Kristiyano, mahalaga na malaman natin yung priority talaga bilang Kristiyano. Makikita natin, mga kapatid, sa Bible, yung mga dakilang tao na ginamit ng Panginoon, tignan natin kung ano yung priority nila. Dito po, sa Awit 27 verse 4, sinulat po ito ni Haring David. No? Sinasabi po niya dito, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang, inulit niya pa, talaga ang aking hangarin. No? Ano daw yun? Ang tumira sa templo niya habang buhay. Amen po ba? Amen. Ito pala ang priority natin bilang Kristiyano na sumasamba sa Panginoon. Priority natin na hangarin na tumira sa kanyang templo habang buhay
upang ang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan. Sino po gustong makakita ng kagandahan ng ating Panginoon? Amen. At dooy humingi sa Kanya ng patnubay. No? At makikita po natin sa isang verse na po ito. Ito naman po si Apostol Pablo. No? Hindi niya po pinagmamalaki yung ibang bagay. Hindi niya po pinagmamalaki na siya ay apostol, ganyan, ganyan, ganyan. Sinasabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. O yung kanyang sitwasyon ngayon, o yung pagiging perfect. Ngunit isang bagay ulit ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. At yung nais niyang makamtan ay makapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Napakaganda pong isang encouragement din ito na nanggaling kay Apostol Pablo na iisang bagay lang talaga ang kailangan nating mga Kristiyano. Yun ay ang makipagdaupang palad, ang lalim. Relationship o sabihin natin magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. No? At makikita natin dito, si Jesus mismo may sabi doon sa ating binasa kanina, sinabi niya mismo na, ngunit iisa lamang ang kailangan. Iisa lang. Pinili ni Maria, ano po yung pinili ni Maria kanina? Yung maupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at makinig, no, sa kanyang salita. At ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Ibig sabihin, pag tayo nakinig sa ating Panginoon, hindi ito aalisin sa atin. Amen po ba? No? Ngayon po, ito po yung ating mga katuruan. Kasi nagkaroon po ako ng kaisipan dito na sino ba ako dito sa karakter na binabasa ko? Ako ba si Martha? Ako ba si Maria? O ano ba yung priority ng Panginoon? O yung gusto ng Panginoon na iparating sa atin na kailangan nating i-prioritize? No? Ngayon po, dalawang karakter bilang Kristiyano, sino ba tayo dito sa dalawa? Tayo ba si Martha na abalang-abala sa anumang bagay? O tayo ba si Maria na mas prioritize natin na umupo sa paanan ng Panginoon? And then sa panghuli, yung God's priority. No? God is priority. No? Yung ating Panginoon ang ating prioridad o yung dapat na uuna sa atin o preeminent. No, siya ang dapat laging na itataas sa buhay natin. Siya ang nangunguna dapat. No. Ngayon po magkakaroon po kasi ng problema dito. Once na maging Martha, thinking ka, may nakaligtaan ka. And then kapag ka naging Mary ka, meron kang napagtagumpayan. No? Kaya dadako po tayo sa ating first point. Ito po ang Martha's priority o yung missed opportunity natin bilang Kristiyano. No. Imbis na makinig tayo sa Panginoon, unahin natin, ay, may Bible study mamaya. Hindi mga ka-attend, gagawa ko assignment eh. Hindi mga ka-attend, OT ako eh. Hindi mga ka-attend kasi may laro kami, basketball kami mamaya. May tugtog kami sa labas. No? Tapos sa ministry naman, ang nagiging problema dito ay kung saan-saan naman tayo nakafocus. Halimbawa, nag-word of God na, naghugas ka pa ng pinggan doon sa labas, o kaya nagkakapi-kapi ka pa, o kaya ay sabihin natin nagluluto. Mga kapatid, hindi naman po yun masama. Bagkus, sinasabi nga po, whether you drink or eat, do it for the glory of God. No? Maganda po yung gawain na yun, maganda yun. Pero ano yung priority mo? Di ba po? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung priority, hindi yung kailangan ko munang gawin ito bago ko i-prioritize yan. Walang ganun. Kaya nga priority, una. And then sa mga mararami pa nating isipin o sa mga bagay-bagay na ating pinagkakaabalahan. Dapat unahin natin na i-prioritize talaga ang pagtutok sa Word of God. Kung ano man yung ginagawa natin, pwede nating tigilan muna and then focus muna tayo. Amen po ba?
O kaya, kung gusto nyo talagang magkaroon ng, sabihin nating allotted time, magkaroon tayo ng oras mismo sa loob ng isang araw, halimbawa 9 AM, focus tayo sa Word of God. Kesa naman, gagawa tayo ng mga ganyan-ganyan, di mo na malayan, ay hapon na, hindi ako nakapag-devotion. Ay gabi na, inantok na ako, bukas na lang ako mag-devotion. Yung lumipas na araw, 3 devotion na yung hindi mo na devotion. Amen po ba? Ngayon, makikita po natin dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon, malugod silang tinanggap ni Maria, ni Martha. Ngayon, makikita natin si Martha talaga ay ang nag-invite sa ating Panginoong Jesus. Makikita natin, pinatuloy niya ang ating Panginoong Jesus sa loob ng bahay. At ngayon, naligaga naman siya. Kumbaga, hindi siya prepared. Kasi galing sa paglalakbay si Jesus at wala pa namang messenger noon, OTW na kami bro. OTW na kami sis. Wala pa namang messenger noon. Ngayon, si Martha, siguro nagulat siya sa pagdating ng ating Panginoon at siya ay nagpakaabala na. Siyempre, hindi naman tayo magre-ready kung wala pang bisita. Amen po ba? Hindi pa naman tayo magpapakulo ng tubig hanggat wala pa namang iinom ng kape. Amen po ba? Amen. Ngayon, ganyan ang nangyari sa kanya. Kaya, si Martha naman ay abalang-abala. And then, di ba nga po, nalampasan natin yung isang verse na si Maria ay naupo na sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Samantalang si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, eto nga po, yung pagkagawa tayo ng gawa, nagre-reklamo na tayo, lalo tayo na lang mag-isa. Wala pa lang tayo, ako na lang mag-isa. Kasi walang kasama kaya hindi tayo. Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pababayaan ako ng aking kapatid na maghanda ng mag-isa? Parang bastos pa nga nito. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Kumbaga parang inutusan niya pa si Jesus. Sabihin mo naman kay Maria na tulungan naman ako. Hirap na ako, Panginoon. Tinawag niya pang Panginoon. Pero inutusan niya naman. No? Makikita natin dito, yung pagkilos natin sa oras na dapat nakikinig na tayo ay magre-result sa isang pagre-reklamo. O sabihin natin hatred sa ating kapwa dahil siya nakikinig na ako, naghuhugas pa ako ng pinggan, nagluluto pa ako dito. Samantalang siya, kaupo lang, nakikinig na lang, dapat tinutulungan. Diba? Nagkakaroon tayo ng kasalanan, nagkakaroon tayo ng galit sa ating kapwa. Dahil yung kapwa natin, mas prioritize yung pakikinig, samantalang tayo naghuhugas pa o kung ano man ginagawa natin. Sa pagkaabala natin, hindi na natin napansin na malulus natin yung opportunity, no? Na naiiwan natin yung oportunidad. At dito po natin mayayari at dito po natin makikita na sinabihan din siya ng Panginoon, Martha, Martha, nababalisa ka sa maraming bagay at abalang-abala ka, no? Kaya pinagsabihan siya ng ating Panginoon, actually nirebuke siya ng ating Panginoon na hindi mo naman dapat kasi unahin yan. Dapat ako ang inuuna mo. Dapat inuuna mo ang makinig sa akin. Pero mas inuuna mo yan na hindi pa naman kailangan gawin ngayon. Pwede yan mamaya. Yung pinggan makakapaghintay, yung salita ko hindi na. Amen po ba? Amen. Kaya wag po natin i-miss yung mga opportunity na mangyayaring gano'n. Yung magkakaroon ng katuruan, tapos tayo naghuhugas pa ng pinggan doon. Nalayo pa man din ang kusina dito. Ibalik ako dyan sa likod ng pinto ng church, maririnig mo yung word. Diba mga kapatid? And then, si Martha po ay maihahalin tulad natin doon kung naalala niyo po yung 3 binhi na inyasik. O yung parable ng yung binhi. No? Ang binhi namang nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa kanilang pagkabalisa sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Amen po ba? Naaabala tayo sa mga bagay-bagay na magbibigay sa atin.
Hindi natin alam na yung security natin nandun na lang sa trabaho. Hindi na sa Panginoon nakabase yung ating seguridad o yung ating pagkain. Walang kakainin pagka sumamba lang ako ng sumamba. Sigurado ka ba? Hindi mo ba alam na yung sinasamba natin ang pinanggalingan ng lahat? No? Siya ang nag-create sa'yo, siya ang nag-create sa lahat ng tinatapakan mo dito. Siya ang nag-create sa lahat ng nakikita mo. Tapos ngayon, yung security mo, ilalagay mo sa kayamanan. Na yung kayamanan ay nawawala. Hinaanay, hinakalawang. Tapos ayun pa yung ipa-priority natin, yung pagtatrabaho, imbis na makinig ng Word of God, sumamba sa Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang Little Christ, kailangan natin gawin kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Yun ay ang i-prioritize siya. Amen po ba? Amen. And then, ito po sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na panlangit ay isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ngayon po mga kapatid, hinihikayat ko po kayong lahat na i-focus natin ang ating sarili sa mga makalangit na bagay. No? Paano ba yun? Paano ba magkakaroon ng fellowship sa Panginoon? Ito Bible. Ito ang way na makikipag-usap sa iyong Panginoon. Manalangin ka, way naman yon ng pakikipag-communicate mo sa Kanya. And then mag-devotion ka, isagawa mo sa buhay mo, meron na tayong relationship sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi yung salita ng Panginoon ay may kapangyarihan na makapagpabago ng buhay. Amen. No? Lalong-lalo na kung ang babasahin natin kahit yung masakit para sa atin na verses. Hindi yung verse na, ay, itong verse na to para kay ano to eh. Gantong-ganto yan eh. Kailangan ko siyang patamaan, ipopost ko sa lahat ng GC to. Ipopost ko lahat to sa social media. Papakita ko sa kanya na ganito siya. Yung sarili mo, hindi mo na naman nakita. Mga kapatid, focus tayo sa Panginoon, focus natin sarili natin. Amen po ba? Amen. Huwag yung iba. Tandaan natin, kapag ka sa iba tayo nakatingin, sila yung naaayos, tayo hindi. Halimbawa, nagpupunas tayo, hindi mo pinupunasan yung sarili mo, punas ka na punas sa iba. Sila yung kumikinis, tayo hindi. Gets po ba? Amen. And then, makikita po natin na tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo siya at patuloyin nyo ang mga taga-ibang lugar. Hindi po sinasabi na yung ministry ay masama mga kapatid dahil itinuturo rin po yan ni Apostol Pablo at itinuturo rin yan ng ibang mga apostol. Pero yung priority po talaga importante sa atin. Hindi ko po sinasabing huwag mo nang gawin yung mga bagay na yun. Ang sinasabi ko po dito, i-prioritize natin ang Panginoon. May oras para doon at yung lahat ng oras natin, most of the time, dapat nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ito po yung mga patunay na yung ministry ay hindi naman masama. No? Pwede natin silang ipangalawa. Bukod doon sa ating pakikinig o yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. No? Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. No? Di ba po, hindi binabaliwala yung ministry natin, hindi binabaliwala yung gifts natin, pero pinapaalalahanan tayo sa ating priority. No? Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at anak. Ano po yung tinuturo ni Apostol Pablo dito kay Tito ay pakitaan natin ng magandang halimbawa yung mga nakababatang babae. And then, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan, maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay. Di ba? Hindi binabaliwala. No?
mabait at masunurin sa kanilang mga asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos at nang dahil sa kanila. No, hindi po binabaliwala talaga mga kapatid. Binibigay ko po sa inyo yung mga words na to para malaman natin na kailangan din naman po yun, kailangan din natin may gawin sa loob ng ministry, o gawin mo yung kaloob mo. Kung ang kaloob mo ay maghugas ng pinggan, ministry pa rin naman yun, basta ginagawa mo para sa Panginoon. Kung ang ministry mo ay maglinis ng CR, ministry pa rin yun. Para sa akin yun yung pinakamataas. Hindi kayang hawakan ng iba yun eh. Sa'yo lang ibinigay yung atas na yun dahil kaya mong gawin. Hindi nila kayang gawin. No? And then, makikita natin dito, sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob, at sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa mga nangangailangan at ialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. No? Makikita natin dito na hindi naman lahat, hindi talaga yung ministry pinagbabawalan. Walang pinagbabawalan mga kapatid. Ang kailangan nating isipin ay yung ating priority. At doon po tayo magpo-focus. No? At makikita natin dito, si Martha, yung priority niya, ito po yung pagtatagumpay ni Martha. O nakuha niya yung, kumbaga, doon siya naging successful. Isipin niyo, umupo lang siya sa tabi ng Panginoon, nakinig. Doon siya naging successful. Kaya nga po sinasabi dito, put Jesus as first before anything else. No? Ilagay natin si Jesus, nakauna-unahan sa lahat, bago ang ibang bagay. Bago ang mga gawain natin. Kasi mga kapatid, tingnan nyo, minsan gumagawa tayo, minsan nagtatrabaho tayo, hindi natin sinasaalang-alang ang Panginoong Jesus o hindi tayo nananalangin. Ano nangyayari sa trabaho natin? Nagiging chaos, nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa sa trabaho dahil hindi pa tayo nananalangin. Sino po dito ang nakatatlong subo na sa pagkain bago nakapanalangin? Yung biglang nakasubo ka na, tapos sasabihin ng kasama mo sa bahay na, ayaw po'y manalangin. Di ba po? Unahin natin manalangin para hindi ka mabulunan. Kumbaga para hindi ka, ipagpasalamat natin sa Panginoon yung mga pagkain ibinibigay sa atin bago natin kainin. Dahil gusto ng Panginoon yung mapagpasalamat. Dahil gusto ng Panginoon yung parang bata ka na, uy, thank you, may bago akong bike. May bago akong laruan, maraming salamat po. Hindi mo ba ulit bibigyan niyon? Natuwa ka nga dahil nagpapasalamat siya sa'yo. At nakakatuwa, masarap bigyan kasi laging nagpapasalamat. No? Kailangan natin maging mapagpasalamat. Lagi natin unahin si Jesus as ating priority. No? Makikita po natin dito, ito po yung sitwasyon ni Maria. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon. No? Talagang pagdating ng Panginoon, di ba nang tinanggap nila, umupo kagad siya sa paanan ng Panginoon. Dahil alam niya na si Jesus ay may ituturo sa kanila na hindi maaagaw ng iba. Amen po ba? Amen. Meron sa Word of God na hindi maiintindihan ng mga taong hindi mananampalataya ng Panginoong Jesus. Amen po ba?